nagboto kami, mga Dabawinyo, nagboto kami sa imuhabong. Kung alam ko lang na ganito lang pala yung gagawin mo, sana hindi na lang. Mas napabilib pa ako nitong si Risa Contiveros kaysa ni Bong. Yung pagmamahal mo sa bansa na mas umaapaw pa kaysa sa pagmamahal mo sa sarili mo. Kasi hirap na yung mga tao ngayon. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Ikaw, Bongo. Kumpare ka. Pero kung alam ko lang pala na magkakaganito, yung mga tao, yung nagboto kami, mga Dabawinyo, nagboto kami sa imuhabong. Kung alam ko lang na ganito lang pala yung gagawin mo, sana hindi na lang. Sa totoo lang, ako, yung iniidolo ko talagang senador, si Miriam Defensor Santiago, the late Miriam. Purya hisgot lang kasi wala na yung tao, pero iniidolo ko talaga. Yun talaga yung hero ko. Pero unfortunately for us, mas napabilib pa ako nitong si Risa Contiveros kaysa ni Bong. Kasi ever since talaga, nasa previous administration, kalaban yan hanggang ngayon consistent yan, at di talaga natatakot yan. Pero, maglalagay tayo ng mga, you have time, pare, Bong, na kahit you have time to redeem yourselves. Ihatag ni ipakita sa MUA that you will stand by the Filipino people. Show your love, yung pagmamahal mo sa bansa na mas umaapaw pa kaysa sa pagmamahal mo sa sarili mo. Kasi hirap na yung mga tao ngayon. Ikaw pa naman, pramisan ka ng 20 pesos na bigas. Typical na talaga, textbook na scam. Talaga, pangloloko lang talaga nakikita ko. Abuse of authority. Lahat ng pinapakita ng administrasyon na to is not a good example, for our current leaders and our future leaders. Kung yan yung pinapakita na ugali, kultura, and ways of handling government, then kawawa naman yung Pilipinas talaga. Yung iba, alam na natin, that these are not surprising to be uttered by the mayor. He talks about the lack of freedom of speech. He talks about the fact that the president doesn't seem to be listening to the people. He talks about yung excessive force na ginamit doon sa pag-serve ng warrant of arrest kay Pastor Kibuloy. Again, not surprising. Ang pinaka nakakagulat dyan ay yung statement niya tungkol kay Senator Bongo. Sabi niya, according to Mayor Basti Duterte, kinampanya niya, he helped get people to vote for Senator Go. Tumulong siya, especially dito sa Davao, syempre mayor siya, and he went on the stump, kumbaga, to assist Senator Go. In fact, sabi pa nga ni Mayor, magkumpare daw sila at magkaibigan. But he had to say this. Kailangan niya sabihin ito eh. Sabi niya,
kumpare kita, pero kung alam ko lang na ganito lang ang gagawin mo, sana hindi na lang. He was referring to yung katahimikan ni Senator Go sa gitna ng lahat ng napo-point out na nila na issue, lalong-lalo na mga issues na tungkol doon sa Davao City. Sa mga issues na dapat are striking close to the heart of Senator Go, ay kapansin-pansin naman masyado ang kanyang katahimikan. So, sabi pa nga ni Mayor, mas bilib pa nga daw siya kay Senator Risa Hontiveros, although idol niya si Senator Miriam, mas bilib pa daw siya kay Senator Risa Hontiveros, hindi natatakot sa to deal with certain issues. And on that, I agree naman. I don't agree with the issues of Senator Risa. Many of them I disagree with. There are some that I do agree with. Pero tama naman si Mayor on this one, kailan ka magpapakita ng concern tungkol dito sa mga pangyayari na dito sa Pilipinas, sa Davao City. After all, senators are elected at large. Anong ibig sabihin ng at large? Buong bansa ang nagdedepensa sa kanila, ang bumoboto para sa kanila. And yet, it appears that Senator Go doesn't seem to even acknowledge, hindi man lang niya pinapansin itong mga issue na ito. Abay, ano bang kinatatakutan niya? Yung totoo. Is there something that he is afraid of? Aba, senador siya. Hindi naman siya matatanggalan ng budget. Sila nga ang budget eh. Sila nga ang may, may hawak. It is the legislature that holds the purse strings. Anong issue ngayon dito? Bakit nagkakaganito si Senator Go? Abay, mabuti pa nga si Senator Bato kasi kahit paano ay nagpa-hearing siya. 'Di ba? Hindi naman natin, we may not have been he may not have been flawless dun sa pag-handle niya. Pero alam natin na hindi madali 'yun at lalong-lalo na hindi rin madali na ipahayag yung mga ganong klaseng pangyayari because they strike at the heart of Malacanang. So, ano nga ba? Senator Go. Wala naman tayong masamang tinapay kay Senator Go. Pero yun nga, ngayon masyado ng kapansin-pansin yung kanyang katahimikan dito. And again, ulitin ko ano bang kinatatakutan niya. Una-una, senador siya, elected siya by the people. At dahil elected siya, hindi siya ganun kadali matatanggal. Nakita nga natin, merong ilang mga senador dyan na na ang titindi ng kapit, may mga kaso na nga sila. Meron isa dyan, convicted, pero on appeal. Kaya siya nakaka-appear. Diba? So yun, kapit talaga sa pwesto, survival, yun ba yun? Yun yung kinatatakutan niya. Aba, ang mga sa kanya, ang mga tutulong sa kanya, ay yung mga Duterte who have never stopped helping him. Diba? Noon ay nag-umpisa yan, special assistant to the president, diba? Before that, special assistant to the mayor. Hindi naman siya nalayo dito sa mga ito. And of course, on the personal aspect, hindi ka ba nahiya? Hindi ka naman magiging I'm sorry that this is real talk. Alam ko may masasaktan dito. Pero, diba? Hindi ka naman magiging senador kung wala yung mga Duterte. Hindi ba, aligned naman ang mga issues nila. I'm not saying that he should do this out of utang na loob. That's the least Pero, hindi ka ba nahahabag? Hindi ka ba nag-aalala sa taong bayan? Mahal ang presyo ng pagkain, tubig, kuryente, singit ko lang po yun. Pero, wala, tahimik. Ito pa, di ba kanya yung malasakit? Tinignan na ba natin recently yung hindi ba ilang beses nang napipinto yung pag-defund niyan? At alam ko, binawasan na yung pondo ng malasakit. Yung kaisa-isang siya talaga ang ang author ng proyektong yan. Abay, siya pa talaga yung di ba? Siya pa talaga yung tahimik. Samantalang dapat siya yung unang umaangal diyan.